Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Kuret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabi ito. Narito po kami, Ama, mag-aral sa iyong salita. Basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid, kaibigan, sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 24. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Sapagkat ukol dito tayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Itong sinasabi dito, tinawag tayo sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa atin. Nagdusa ang ating Panginoon para tayo ay maligtas. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Diyos siya, pero siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Nagdusa siya. Tinawag tayo ng Diyos. Tayo ay lumapit sa Kanya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Tinawag tayo ng Diyos dahil siya ay nagdusa para tayo ay maligtas. Siya ay Diyos, wala siyang kasalanan, pero siya ang nagdusa dahil sa ating kasalanan. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. 22, ito ang sinasabi rito sa versikulo 22. Siya ay hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Ang Diyos ay hindi nagkasala at walang natagpuan na pandaraya sa kanya. Puro katotohanan ang kanyang sinasabi para tayo ay maligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos. Walang halo na pandaraya. Ito ang Diyos, ito lang ang makapagligtas nga ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas. Maniwala tayo, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, dahil siya ay Diyos. Ayan ang ibig sabihin nito. Hindi siya nagkasala. Walang kasalanan ng ating Panginoon. Pero tayo ang nagkasala. Kaya nga, siya ang nagdusa. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kasalanan natin lahat. Pinagdusahan ng ating Panginoon. Namatay ang ating Panginoon para tayo ay maligtas. Binayaran. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Yan, mga kapatid, kaibigan. Ayan ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Pero ang problema lang, ang mga tao ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Yan, sila'y napahamak. Yan. Pero kapatid, kaibigan, pag tayo naniniwala, pag tayo nananalig kay Kristo, pag tayo tumanggap kay Kristo,
tiyak may buhay tayo na walang hanggan. Tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, ang gusto ng Diyos na tayo manalig. Sumampalataya tayo sa Kanya. Dahil siya lamang ang Panginoong tagapagligtas. Wala nang iba. 23. Itong sinasabi dito sa 23. Nang siya'y alipostain, hindi siya gumante. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Doon siya nagtiwala sa ating Ama. Yan, nagtiwala ang ating Panginoon sa Ama. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama dito sa lupa para tayo ay maligtas. Ayan ang ating Panginoon. Naparito siya para tayo ay iligtas. Sinugo siya ng Ama. Kaya tayo ay maniwala kay Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Kay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Dahil si Kristo ay Panginoon nga tagapagligtas. Paniwalaan natin mga kapatid kaibigan na si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi kay Kristo lamang. Ayan mga kapatid kaibigan, iniligtas niya tayo sa tiyak ng kapahamakan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, ganyan mga kapatid kaibigan ang Diyos pag nagmahal sa bawat isa sa atin. Buhay na ibinigay sa bawat isa sa atin para tayo ay maligtas. Last verse 24. Ito ang sinasabi dito sa 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Dahil sa mga sugat ng ating Panginoon, gumaling tayo. Yan. Iniligtas niya tayo sa tiyak ng kapahamakan doon sa krus sa Kalbaryo. Yan. Walang kasalanan ng ating Panginoon. Pero, mga kapatid kaibigan, pinagdusahan niya ang ating mga kasalanan. Tayo ang nagkasala. Siya ay walang kasalanan. Pero, siya ang nagbayad. Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Lumapit tayo kay Kristo. Gaano man kaitim ang ating mga kasalanan. Basta humingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Kaya paputiin ang ating mga maitim mga kasalanan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang gusto lang ng Diyos ay umamin tayo na tayo nagkakasala. Aminin lang natin na tayo nagkakasala. Humingi tayo ng tawad. Patatawaran tayo ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay manalig at tanggapin natin si Kristo. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig. Tayo manalig kay Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Ganyan mga kapatid kaibigan. Gawa 4:12.
siya lamang ang tagapagligtas. Pag ang hanap ay kaligtasan, kay Kristo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos nating tinanggap ang ating Panginoong Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Binago ka na ng Diyos. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Wala ka ng hatol. Basta ikaw, kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Wala ka ng hatol dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin ng bautismo, mga kapatid kaibigan. Anong gagawin pag matapos kang mabautismo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Ay ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15. Pag iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi nito. Ipatupad ang kanyang utos. Ipasunod ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng Diyos sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil na sa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya noong nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati tayo, nilikha ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ito. Ang sabi ng Diyos, siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Anong araw ito nilikha itong mundo na ito? Yung sinasabing 6 na araw. Saan nag-umpisa? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. 6 na araw nilikha itong mundo na ito. Ang sabi ng Diyos, natapos niyang likhain, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Anong araw yun? Sabat, Sabado. Nagpahinga ang Diyos. Bakit sinabi ng Diyos nagpahinga siya? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi niyang nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay siya ng palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa kanya. Sa araw ng Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan basa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 26.
versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi nga ang nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron pag ligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron, yun lang ang makapasok doon. Pero pangalan mo na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, na katotohanan. Sambahin ang Diyos sa araw ng Sabat, doon sa bagong langit, bagong lupa, na pinaghaharian ng katawan. Ang Diyos ang may sabi nito, na may sambaron. Basta ligtas ka, pero pag di ka ligtas, di ka makapagsambaron, hindi ka makapasok doon, hindi ka makapunta ron. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, siya, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo magkita, mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, nga pinagharaian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Walang mga rebulto ron, walang mga larawan, walang mga imahin. Dahil bawal sa paningin ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil alang ka na sa kapahamakan. Yan. Pahayag 21, versikulo 8. Ang mga tigsimbag Diyos-Diyosan ay itatapon sa naglalagablab na apoy at asopre. Ayan ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid kaibigan, pinapaiwas tayo ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. Ayan, sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, kay alang ka na sa kapahamakan. Mga kapatid kaibigan, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas. Nga ipinahayag ko sa buong mundo nga si Jesu Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ipinahayag ko. Di ako nahihiya. Dahil ito katotohanan. Walang halo nga kasinungalingan. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Kaya paniwalaan natin itong minsay na to. Dahil ito katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabi ito. Basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.